Hallelujah. So sinasabi po ng Panginoon sa atin sa araw na ito, there is power in our faith. Sino po dito ang may pananampalataya sa Panginoon? Taas nga po kanang kamay. Taas po ang kanang kamay na may pananampalataya sa Panginoon. At gusto ko sabihin sa iyo, sa araw na ito, may kapangyarihan sa pananampalataya mo. There is power in your faith. Pero ang tanong, how powerful is our faith? Gaano ba kalakas itong ating pananampalataya? Unang-una po, pakisabi po, salvation. Because of your faith, you have salvation according to Ephesians 2:8. It is by His grace, through faith, that we have salvation. Dahil po sa pananampalataya mo, kapatid, hindi ka na magsasuffer sa apoy ng impyerno. Wala ka nang dapat ikatakot dyan. You are saved and you are blessed by God. Amen. Because of your faith, ang sabi dito, prayers are being answered according to Mark 11:24. Sino po may mga pinagpe-pray? Kung may pinagpe-pray ka dahil sa faith mo, ibibigay yan sa'yo ng Panginoon. Mangyayari po yan. Naalala ko tuloy yung isang story sa isang lugar po, nakakaranas po sila na tinatawag na tagtuyo o tagtuyot. Walang ulan. Nagpatawag po yung leader ng village ng corporate prayer. Sabi ng leader nila, kailangan nating mag-pray. Alam niyo, nakakatuwa, ang dami pong lumabas ng bahay para mag-participate kasi nananampalataya sila na kapag nag-pray po sila, kikilos ang Diyos. Ang dami pong tao. Pero alam niyo po, ang mas nakakatuwa doon, isa lang po may dalang payong. Isa lang po may dala ng payong, isang batang paslit. Ibig sabihin, mas nananampalataya yung bata na kapag nag-pray ng ulan, bubuhos ang ulan. Kaya may dalang payong. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, totoo bang nananampalataya ka sa Panginoon? Baka mamaya, sinasabi mo lang na may pananampalataya ka, kinakanta mo lang yan, pero hindi naman pala totoong sumasampalataya ka sa Panginoon. There is power in our faith. How powerful is our faith? Ang sabi pa po dito, because of your faith, you can influence others. Na po, pwede ka maka-influence ng ibang tao. Acts 16:31, dahil sa faith mo, ang sabi doon, sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw at ang sambahayan mo, ang pamilya mo maliligtas. Ibig sabihin nun, dahil may faith ka, yung mga anak mo, yung pamilya mo, yung relatives mo, lahat na nasasakupan mo, nai-influence mo sila na lumapit din sa Panginoon. Kaya napapansin niyo po, pag ang isang pamilya, may isa doon na nanampalataya sa Panginoon, sunod-sunod na yan. Kasi nakakahawa ang pananampalataya. Pakisabi nga sa katabi mo nung mata sa mata, nakakahawa ka. Nakakahawa ang iyong pananampalataya. Purihin ng Diyos. How powerful is our faith? Ang sabi po ng Matthew 17:20, faith can move mountains. Dahil sa pananampalataya mo, mapapagalaw mo mga bundok. Hindi po literal na bundok yan. Yan pong mountain dyan ay tumutukoy sa mga problems, life challenges, struggles. Ano man yung problemang kinakaharap mo ngayon, dahil sa faith mo, magtatagumpay ka. Pakisiko ngayon katabi mo, magtatagumpay ka. Gaano man kalaki ang bundok na yan, gaano man kalaki ang problema na yan, gaano man ka-imposible, dahil nananampalataya ka, kikilos ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito.
Now, the next question is, what is the meaning of faith? Ano nga ba ang kahulugan ng pananampalataya? What is faith? Pag tinignan natin yung kahulugan ng pananampalataya, mga kapatid, tignan natin yung Bible, yung biblical definition ng faith. Hindi lang ng isang verse, kundi ng kabuuan po ng Biblia. Hindi po natin itatanong ito sa mga taong walang takot sa Diyos kasi maaaring iba po yung maibigay nila na interpretation tungkol sa pananampalataya. So what is faith? Ano po ba ang tinuturo ng Biblia tungkol sa faith? Ang pananampalataya, mga kapatid, tandaan po natin, ito po ay seeing the things of God that they can't see it. Ulitin ko po, ang pananampalataya, ito yung nakikita mo yung mga bagay na pinapakita ng Diyos na hindi nakikita ng ibang tao. Ito po yung mga bagay na sinasabi sa iyo ng Panginoon na hindi nila naririnig. Pinapaunawa sa iyo ng Panginoon pero hindi nila magets. Hindi sila makasabay. Hindi sila parehas ng kaunawaan na nakukuha mo. That's faith. Ang pananampalataya, yung parang may pinapakita sa iyo ang Diyos, pero parang hindi ka naiintindihan ng tao. Sinasabi mo na pagpapalain ako ng Panginoon, gagamitin ako ng Diyos, may tataas ang Panginoon sa buhay ko. Sinasabi mo yan sa panahon na bagsak ka, sa panahon na parang ang layo-layo mo doon sa dream mo, sa pangarap mo, pero kinukonfess mo yon. That's faith. That's faith. Katulad po nung nangyari dito po sa 2 Kings 6:16, si Elisha, ang sabi po ng kasama niya, napapaligiran na tayo, ang dami nating kalaban. Pero sabi ni Elisha, buksan mo ang puso mo, buksan mo ang isip mo, mas marami tayo kaysa sa kanila. Nung binuksan ng Panginoon, yung kaisipan po ng kasama ni Elisha, ang sabi ng Bible, binuksan ng Panginoon yung kanyang paningin. At nakita ng kasama ni Elisha, ay grabe po, yung karwahing apoy na sinasakyan ng laksa-laksang mga anghel ng Diyos, nakita po niya nagkalat. Kaya ang sabi niya, abay, mas marami nga ho pala tayo. Ayun po yung tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya, yung parang kahit nag-iisa ka, sinasabi mo na, I am not alone. Ang pananampalataya, yung parang kahit parang bagsak ka na, parang wala kang kakampi, pero yung kaunawaan mo, nauunawaan mo na God is with me. God is for me. God is in me. Amen? Kaya pag tumingin ka, iba ka tumingin. Pag magsalita ka, iba ka magsalita. Pag kumilos ka, ibang klase. Punong-puno ka ng pananampalataya. Tingnan mo yung katabi mo, madidiscern mo eh. Madidiscern mo. Kung disconnected ba siya, kung lupay-pay ba, sa kanyang confession, sa kanyang pagkilos, lalo-lalo na pag may mga problema po, iba po yung taong may pananampalataya kahit may problema. Amen. Ang isang taong may pananampalataya sa Diyos kahit may problema yan, nakikita niya mas malaki yung kamay ng Diyos. Nakikita niya na mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa kanyang problema. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Faith is believing in God, in His nature, in His characters, in His works, believing sa Kanyang mga words, pakisabi, words of God. Sa Kanyang mga salita. Faith is hoping, pakisabi po, hoping, pag-asa. Hoping to all His promises. Umaasa ka na yung pangako ng Panginoon mapangyayari. That's faith. That's faith.
Ang pananampalataya po ay, pakisabi po, trusting. Nagtitiwala ka. Nagtitiwala ka sa sinabi ng Panginoon, sa tinuro ng Panginoon. Ano man yung teaching ni Lord, pagkatapos nakikita mo yung sinasabi ng sanlibutan, hindi eh. Eto turo ni Lord, dito ako tatayo. That's faith. Hindi ka nasusway, hindi ka nasishake. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, pinagtitiwalaan mo yun. Kung ano yung teaching ni Lord, pinagtitiwalaan mo yun. That's faith. Faith is listening to God. Faith is also not listening to Satan. That's also faith. Hindi pwede kasi yung nakikinig ka sa Panginoon, tapos nakikinig ka rin sa diablo. Nakikinig ka rin sa mga mental attack ng diablo sa'yo, sa mga toxic thoughts. Hindi pwede yun. Ang pananampalataya, sa Diyos ka lang nakikinig. That's faith. Focus ka sa Kanya. Yun po ang pananampalataya. Faith is also obeying God. Ito po yung pinakamahalagang sangkap ng pananampalataya. Kapag ang isang tao, naniniwala siya sa Diyos, marami siyang information tungkol sa Panginoon, pero hindi siya sumusunod. Alam niya na yung Bible, alam niya na yung teaching ng Bible, pero hindi sumusunod. May sakit yan. Alam mo kung anong sakit niyan? Spiritual hydrocephalus. Yung lumalaki ulo. Puro head knowledge lang. Alam niya ang tungkol sa pagpapatawad, alam niya ang tungkol sa mercy ni Lord, alam niya ang tungkol sa pagpapala ng Diyos, alam niya ang tungkol sa pagbibigay, alam niya lahat. Pero pag tinanong mo siya, kamusta? Wala eh. Saka na lang ako susunod sa Diyos. That's not faith. Pag sinabing faith, sumusunod ka sa Panginoon. Dalawa lang ang salita na lumalabas sa bibig mo. Yes, Lord. Pakisabi sa katabi mo, yes, Lord. Yan lang sasabihin mo palagi, yes, Lord. Huwag yung saka na muna, Lord. Huwag yung next time na lang, Lord. Kundi, yes, Lord. Ano man ang salita ng Panginoon na nakukuha mo, nagre-respond ka agad ng, yes, Lord. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. As we end, before we pray, saan po ba nilalagay ng tao yung pananampalataya nila? Saan po ba sinasalig ng tao yung kanilang faith? Where do people put their faith? Unang-una, may mga tao nilalagay nila yung pananampalataya nila sa opinion ng tao. Kung ano sinasabi ng social media, kung ano sinasabi ng mga kaibigan nila, doon sila lagi. Kaya ang taong yan, dahil nandoon yung faith niya sa mga opinion ng tao, pag ganyan-ganyan yan, pagewang-gewang. Paiba-iba ng sinasabi, paiba-iba ng nararamdaman. Kasi pag sinabi ng crowd, sinabi ng mga tao na punta ka dito sa kanan, punta yan sa kanan, punta ka sa kaliwa, punta sa kaliwa. Walang sariling bait ang tawag dyan. Kasi nakabase yung pananampalataya niya sa sasabihin ng tao. Pag sinabi ng tao, ay para maging gwapo ka, maging maganda ka, dapat ganto ganyan ka. Doon siya lagi nakabase. Pero ang totoong pananampalataya, kay Lord ka lang, sa salita ka lang ni Lord, nakatuon. May mga tao, nilalagay nila ang pananampalataya nila sa personality. Ay dito ako kasi mahusay ito, magaling to, malakas to. Wag mo dyan ilagay, kasi ang taong yan, volleyball, pwedeng bumagsak yan. Pag masyado mo nilagay, lahat ng tiwala mo at pananampalataya mo sa tao lang, ay babagsak yan balang araw. Ilagay mo sa Panginoon, dahil pag nilagay mo sa Panginoon, He is the rock of our salvation. Sabi kanina sa song natin, He is our firm foundation. May mga tao po, ang pananampalataya nila, nilalagay nila sa lakas nila. Malakas ako, kaya ko to. Kaya ko to, malakas ako. Sa experience, ano ko eh. Kayang-kaya ko, dami ko na experience. Sa education, mataas ang pinag-aralan ko. Madali lang yan, kaya ko itong mga to. Mahirap yan. Kasi balang araw, babagsak yan. Mahina na pundasyon yan. Amen. Yes, sinasabi natin na kaya ko to, pero iba yung salita natin na kaya ko ito.
Ang salita natin sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who strengthen us. Hindi lang po yung kaya ko to, kundi ang sinasabi natin, kaya ko to dahil sa Panginoon. Amen. Every time na may problema ka, every time may life challenges, may task, may project, meron ka kinakailangan tapusin, huwag kang magsasalita ng negative, huwag kang magsisurink, huwag kang magsasabi na kulang ang education ko, kulang ang experience ko, kulang yung powers ko. Wala kang faith pag ganyan ka magsalita. Pag may problema ka, huwag kang lalayo, huwag kang magtatago, huwag kang magkukulong sa kwarto. Huwag yung nakakulong ka sa kwarto, tapos papatayin mo yung ilaw, tapos magkukumot ka, ang dilim-dilim, di ka kakain, hindi ka maliligo. Hindi faith po yun. Amen. Amen. Ang totoong nananampalataya, kahit may problema ka, naliligo ka pa rin, nag-aayos ka pa rin. Sino pong nag-aayos pa rin? That's faith. Inaayos mo pa rin yung sarili mo, kumakain ka pa rin. Hindi pwede yung, pag may problema ka, hindi ka kakain. Pag di ka kakain, magkakasakit ka, iiyak ka ngayon kay Lord, Lord, pagalingin mo ako, may sakit ako. Hindi ka kumakain magkakasakit ka nga, di ka natutulog, nagpupuyat ka, inaabuso mo katawan mo. Ang isang taong may pananampalataya, active po yan. Amen. Lagi niyang sinasabi na kaya ko to dahil sa Panginoon. Sino po ganyan ang mentality niya? Sino po ganyan ang confession niya? Na magagawa niya ang lahat dahil sa Panginoon. Taas nga po ang kamay, dalawang kamay. Yun ang nagsasabing, magagawa ko lahat dahil sa Panginoon. At ang mga kamay na yan, palakpak natin ng malakas sa Panginoon. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan, karunungan, anointing, strength, and favor. May mga tao po, nilalagay nila ang kanilang pananampalataya sa wealth. Tayo po, inilalagay natin yung pananampalataya natin sa wealth ng Panginoon. Mas maganda yun. Amen po? May mga tao nagyayabang kahit malugi na ang ekonomiya ng Pilipinas, bumagsak na ang ekonomiya ng Pilipinas, mabubuhay pa rin kami. Dahil mayaman kami kahit bumagsak na ang Bangko Sentral. Mabubuhay pa rin kami. Doon nila nilalagay ang faith nila. Pero tayo mga anak ng Diyos, inilalagay po natin yung faith natin sa kayamanan ng Panginoon na hindi mauubos. Amen! Kasi sabi ng salita ng Diyos, but my God shall supply all our needs according to His riches and His glory through Christ Jesus. Ibibigay niya lahat ng ating pangangailangan ayon sa kayamanan niyang hindi mauubos. Sa tingin ko po, ang Diyos ang pinakamayaman sa lahat. Kung agree po kayo dyan, mag-amen po tayo. Sa tingin ko po, lahat malulugi, pero ang Diyos hindi po malulugi. Lahat babagsak, pero ang Diyos hindi po siya babagsak. Sapagkat siya ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan sa lahat. May mga tao po, ang kanilang pananampalataya, inilalagay nila sa religion. Ito religion namin Dito kami sinilang, dito kami namulatan, dito kami. Wag sa religion. Tayo po, inilalagay po natin yung faith natin sa relasyon po natin sa Panginoon. Hindi sa religion, dahil religion, gawa lang ng tao yan Tao lang nagtayo niyan. Inilalagay po natin yung faith natin sa Panginoon. Where do we put our faith? Sa Diyos lang. Sa Kanya lang. To God alone. Sa Kanya lang. Wala nang iba. Wala nang cashier. Sa Diyos lang, sa Kanyang mga teachings, sa Kanyang karakter, finished work of Christ sa krus. Doon lang. People will tell us they have faith. Sasabihin ng mga tao, oy, may faith ako, pero hindi mo makikita sa gawa. Ito po yung lundo ng message. Pakinggan nyo to. May mga tao magmamalaki sa'yo, oy, may faith ako. May faith ako.
May pride po sila eh. Hindi sila papayag na wala silang pananampalataya. Kaya ipaglalaban nila, may faith sila kahit di nakikita. Minsan may magsasabi po sa inyo, I don't come to church, pero matindi faith ko. Kahit di ako mag-church, kahit di ako mag-worship, may faith ako kay Lord. Conflicting yon. Faith is obeying God. Sabi ng Diyos, ibigay mo ang linggo sa Kanya. Pumunta ka sa Kanyang tahanan at magpuri. That's faith. Meron po mga nagsasabi, I don't pray. May faith ako kay Lord, bahala na si Lord, pero mag-pray-pray, di ako nagpe-pray. That's conflicting. That's against the Word of God. Kung talaga nananampalataya ka, magpe-pray ka. Tama po? Meron po nagsasabi, I don't even give. Hindi ako nagbibigay sa church kasi naniniwala ako, ang Diyos magpapala sa akin. No. Ang taong nananampalataya, sumusunod sa salita ng Panginoon. Na ang sabi ng Panginoon, once you give, ibabalik niya ito siksik, liglig at umahapaw. Meron din po nagsasabi, I don't even evangelize. Hindi ako nag-i-evangelize. Bahala na sila. Si Lord naman kung ililigtas yung mga yan. Ay hindi po. Kung talagang sumasampalataya ka, susundin mo yung salita ng Panginoon. Share Jesus. Share His gospel in season and out of season. Alam mo, sabi po ng James 2:19, even the demons have faith. Grabe po, no? Ito po mga tao nagsasabi na may faith sila pero hindi naman ginagawa. Ang sabi ng Bible sa kanila, even the demons have faith. Kahit mga demonyo, sumasampalataya din. Kaya lang hindi sumusunod sa Panginoon. Hindi nagtitiwala sa Panginoon. Kaya ang sabi po ng salita ng Diyos sa James 2:17, faith without action is dead. Patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. So, ang ibig po sabihin ng faith, nagtitiwala ka sa Panginoon, umaasa ka sa Panginoon, naniniwala ka sa Panginoon, at sumusunod ka sa Panginoon. That's faith. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung meron pong atheist na nakikinig sa atin ngayon, alam niyo ibig sabihin ng atheist? Hindi naniniwala sa Diyos. Kung meron pong agnostic na nakikinig sa atin ngayon, tanungin mo yung katabi mo, agnostic ka ba? Agnostic, hindi rin naniniwala sa Diyos yan, walang religion yan. Alam niyo po, ito po pwede kong sabihin sa kanila, kayo po mga atheist, agnostic, you still have faith. May pananampalataya pa rin kayo. Nasaan ang pananampalataya po nila? Sumasampalataya sila na walang Diyos. That's their faith. Amen? Hindi nila pwede sabihin na, wala kaming pananampalataya, di kami nananampalataya, wala kang Diyos sa amin Hindi. Sumasampalataya pa rin po kayo. Sumasampalataya kayo na walang Diyos. Kaya ang laban na lang dyan, anong klaseng pananampalataya ang yayakapin mo? Ako, mas gusto ko pong yakapin yung pananampalataya na may Diyos. Pananampalataya na walang imposible sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas, yung may kasamang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Hallelujah. Luke 7:5, ang ganda ng prayer ng mga alagad. Sabi ng mga alagad, Lord, increase our faith. Kasi baka mamaya may mga problema tayo, hindi pala sapat yung pananampalataya natin sa laki ng problema natin. Nagigets ninyo? Baka mamaya yung itinayo natin pananampalataya, ang kaya lang po ay signal number 1 na bagyo. Baka mamaya pag signal number 3, babagsak na. Kaya maging panalangin natin sa umagang ito, Lord, increase our faith. Kumbaga, mas maganda nga, mas mataas yung faith po natin kesa sa mga life challenges natin. Amen. Ako po yung po prayer ko sa umagang ito, Lord, increase our faith. Sino po ganito rin ang kanyang panalangin? Lord, lagi mo i-increase yung faith ko. Ang sabi naman ni Lord sa Romans 10:17, babad ka.
magbabad ka sa salita ng Diyos. Faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Babad ka. Kahit sabihin mo na, Lord, increase mo faith ko, pero di ka naman nagbababad sa Word of God, wala. Hindi lalago yan. Amen? Pero pag babad na babad ka sa salita ng Diyos, wow, nag-i-increase yung faith mo. Ang ganda po ng song natin kanina. Pwede po ba yung music team, samahan ako? Lahat po kayo. Yung I sought the Lord. Napakaganda ng song. Habang lumalapit po yung music team dito, naalala ko po tuloy yung isang story. Meron daw pong circus story. Yung mga tao po ay inayayahan po na tumayo. Sige nga po, tumayo po tayo. Isipin nyo, nasa circus tayo. Habang nasa circus po, meron pong isang lalaki na nagpalabas. Nagpalabas siya, Brother Ronnie. Doon sa kable, nagbabay. Ate Lalaine, doon sa kable, sa taas nagbabay. Sabi po ng lalaki na nagpe-perform, nananampalataya ba kayo na makakapag-bike ako dito sa kable? Kung nananampalataya kayo, magpalakpakan kayo. Alam niyo yung mga tao nagpalakpakan. Sige nga po, palakpakan po natin siya. Palakpakan! Pagkatapos po, nakatawid po siya. Nakatawid nagbabike sa kable, nasa taas. Tapos sabi niya ulit, nananampalataya ba kayo na makakabalik ako ulit? Magbabike ako dito sa kable at makakabalik ako. Kung nananampalataya kayo, malakas naman po na palakpakan. Tapos, ayan, nagbabike siya, nagbabike. Sabi niya, for the last time, kung talagang nananampalataya kayo, sabi ng nagbabike sa kable, sino sa inyo ang willing umangkas? Gusto mo bang umangkas? Sabi po nung tao, ayoko po. Ikaw, gusto mo? Ayoko rin po. Wala akong nangahas, naglakas loob na umangkas dahil delikado po, delikado. Pero meron pong isang bata na nagtaas ng kamay. Ako po! Batang maliit lang, ako po! Alam mo, pinapanik yung bata, pinaangkas yung bata. Yung bata po, walang takot. Ang sabi po ng mga tao sa kanya, bakit di ka natatakot? Sabi po ng bata, hindi po ako natatakot sapagkat ang taong ito ay tatay ko. Nagtitiwala ako, nananampalataya ako sa tatay ko na hindi niya hayaan na mahulog kami. That's faith, kapatid. That's faith. Maraming tao nagsasabi na nananampalataya sila kay Jesus. Pero pag sinabi ni Jesus na, willing ba kayong sumunod sa akin? Willing ba kayong sumakay sa aking mga salita? Willing ba kayong magpasakop sa akin? Iilan lang po ang nagre-respond. Sino lang po yung nagre-respond? Pakisabi po sa katabi po, ikaw yun. Dahil anak ka ng Diyos. Nagtitiwala ka sa Panginoon na hindi ka niya bibitawan. Ang ganda po ng verse dito po sa Daniel 3:17 to 18. Sakto po ito Pakita mo yung lyrics, anak. Pakisabi po, unshakable faith. Pag sinabing unshakable faith, ito yung faith na hindi po nasishake. Ang sabi po dyan sa song natin kanina, I sought the Lord and He heard and He answered me. Puro past tense po ito. Tama? That's why I trust in you. Sabi po diyan, Panginoon, dahil sinagot mo ako, nagtitiwala ako sa iyo. Dahil pinakinggan mo ako, nagtitiwala ako sa iyo. Hanggang sa nakita ko po itong Daniel 3:17 to 18. Ito po yung sitwasyon na ibabato si Shadrach, Meshach, Abednego sa apoy, sa pugon ng apoy ng isang hari.
Kasi ayaw nilang sumamba sa ribulto. Ayaw nilang sumamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ng hari, kung hindi kayo luluhod sa ribulto na aking pinagawa, itatapon ko kayo sa pugon. Alam mo, sagot po ng tatlo, mahal na hari, nananampalataya kami na ililigtas kami ng aming Diyos. Pakisabi po, faith. Pakisabi po, declaration of faith. Pero ito po pinakamalupit. Ang sabi ng tatlo, at kahit hindi kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa ribulto. Kahit itulot niya na mamatay kami, matupo kami sa apoy, sa Kanya pa rin kami magtitiwala. Kahit hindi kami pakinggan ng Diyos. Kaya habang kinakanta natin to kanina, alam mo, umiyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, nananampalataya ako sa iyo dahil tinugon mo mga prayers ko. Pero kung minsan hindi mo ako pinapakinggan, kung minsan hindi ka sumasagot sa akin, but I will still trust you. Katulad nito ni Shadrach, Meshach, Abednego. Ito po yung tinatawag na, pakisabi po, unshakable faith. Ito po yung klase ng mga Kristiyano ngayon na nananampalataya sila dahil pakikinggan sila ng Diyos. Pero kahit hindi sila pakinggan ng Diyos, nananampalataya pa rin. Katulad po ng ninong pastor ko po, alam ko maririnig niya po ito. Yung ninong pastor ko po, siya po ang dahilan bakit nakapag-aral po ako sa Bible College. Siya po ay ordained minister sa Presbyterian denomination. Si Reverend Nicky Miranda. May edad na po siya at ngayon nagsasuffer po siya sa matinding karamdaman, sa cancer. Napakapayat na po niya, matandang-matanda na. Pero grabe yung faith niya. Kahit hindi siya pagalingin ng Panginoon, hindi pa rin siya magbabackslide. Kahit hindi siya pakinggan ng Diyos, kahit sa langit na siya pakinggan, kahit sa langit na yung sagot ng Diyos, hindi pa rin daw siya bibitaw sa Panginoon. That's faith. That is unshakable faith. Amen? Kung ikaw yung tao na nagsasabi, Lord, kahit di na ako makapag-asawa, hindi pa rin ako magbabackslide. Kung hindi mo hahayaan na makapag-asawa ko, Lord, ay hindi pa rin ako lalayo sa iyo. That's faith. Lord, kahit di mo nga ako payamanin eh. Alam ko, pagpapalain mo ko. Pero, kahit hindi mo ako payamanin, hindi pa rin ako bibitaw sa iyo. That's faith. That's faith. That is unshakable faith. Kaya habang inaawit natin ito, sana po, magkaroon kayo ng reflection na tinugon ng Diyos yung prayer nyo, kaya kayo sumasampalataya. At kahit hindi tugunin, hindi pa rin kayo bibitiw. Let's sing this song for the Lord.